And now we are going to discuss the two remaining tables. So for the first table, we are going to compare the morphological characteristics of the Wuchereria bancrofti and the Blugia malayi. So these two are nematodes, and they are known as filarial worm. So they are the most common mosquito-borne causative agents of lymphatic filariasis. So Wuchereria Wuchereria bancrofti is also known as Bancroft's filarial worm, while Brugia malayi is Malayan filarial worm. So they are both parasitic to humans. So we have different characteristics here to discuss and to compare the two worms, the, the two filarial worms. So for the first characteristic, we're going to compare their size. For Wuchereria bancrofti, males and females can be differentiated by the size of their structures, uh, of their tails. So the male worm is smaller. It is about 40 millimeter long and 100 micrometer wide. And ang features niya is ventrally curved tail. So, ang tip ng tail niya ay mayroong 15 pairs of mini caudal papillae. Yun yung kanyang sensory organs. At yung kanyang anal region is elaborated structure na consists naman ng 12 pairs of papillae, kung saan yung 8 nun ay nasa front and yung 4 naman ay nasa likod or behind the anus. In contrast, the female is 60 millimeters to 100 millimeters long and 300 micrometers wide. So siya ay nearly 3 times larger sa diameter ng male na worm. Its tail gradually tapers and rounded at the tip. Wala siyang additional sensory structures na makikita doon. And yung vulva niya lies towards the anterior region about 0.25 millimeter from the head. So, yun yung Wuchereria bancrofti. So, for Brugia malayi naman, yung adult worms niya is nag-resemble din siya sa Wuchereria bancrofti, pero siya ay mas small. So, for the female worms, nag-measure siya ng from 43 to 55 millimeter in length by 130 to 170 micrometers in width. While yung males naman, nag-measure siya ng 13 to 23 millimeter in length by 70 to 80 micrometer in width. So, next na characteristics is their cephalic space. So, for Wuchereria bancrofti, it has a short head space. Dispersed ang nuclei at yung sheet niya is unstained. Ang body niya ay merong smooth curves at broad at saka mayroong isang stylet. While yun namang Brugia malayi, long head space ang meron siya. Ang sheet niya is stains ng pink at saka meron siyang dalawang stylet. As for their nuclei naman, sa Wuchereria bancrofti, meron siyang dispersed nuclei, anterior or behind doon sa kanyang cephalic space. Round-stained and countable ang kanyang nuclei. So, nag-appear na granules sa central axis ng body at nag-extend from the head papunta dun sa tail end. Evenly spaced and is extending towards the tail but the granules do not extended up to the tip of the tail. Hindi siya nag-extend hanggang dun sa mismong tip ng tail. As for Brugia malayi naman, anterior din siya, behind sa cephalic space din. So, concentrated yung gap near dun sa tail. So, widely spaced nuclei at the tail tip kasi na siya ay concentrated. As for the terminal nuclei naman, sa Wuchereria bancrofti, sheeted at sa pointed tail tip free of nuclei. Pointed ang kanyang tail at walang makikitang nuclei kasi nga sabi kanina ay hindi nag-extend yung granules na yun hanggang sa tip ng tail. For Brugia malayi naman, sheeted siya. Blunted ang tail na mayroong dalawang terminal nuclei. Sa infected stage naman. So, ang infective stage ng Wuchereria for human, dalawa kasi siya. Dalawa ang kanyang ang kanyang pwedeng host, yung kanyang definitive host at saka intermediate host. So, for definitive host, yun yung host kung saan nare-reach ng isang parasite yung full maturity niya or nagiging adult na talaga siya, adult na talaga siya doon. Nagkakaroon na ng male at saka ng female. While yung intermediate host naman, yun ay yung mga larva pa lamang na sa asexual stage pa lamang at hindi pa siya fully develop yung parasite. So, sa infected stage, dalawa nga kasi dalawang host niya. So, for humans sa for mosquitoes. Sa infected stage ng human, nag-start siya sa third stage larva. Yung portal of entry niya is sa skin din at ang kanyang site of localization ay sa lymphatic system.
So, tatandaan natin na basta filarial worms, ang infective stage niya talaga, lalo sa human ay nasa third stage or nandun sa L3 larva or filariform larva. So, for naman, effective stage naman ng mosquito, yung kanyang intermediate host, ay sa microfilariae. Same sa Brugia malagi, ang infective stage ay nasa third stage larva or nandun sa L3 larva or filariform larva. So, next natin ay yung kanyang transmission stage. So, ang transmission stage ng Bancrofti ay nandun sa third stage na larva, L3 larva or filariform larva. Same yun sa Brugia malagi. So, paano nangyayari? Kasi ang life cycle ng both na worms na ito, so sila ay parang filarial worm ay almost the same. So, paano nangyayari? Una, si mosquito ay nag-take ng blood meal. So, habang nakuha ng dugo si mosquito sa isang tao, nag-enter yung dala-dala niya na L3 larva dun sa skin ng tao. After nun, mag-migrate din papunta sa lymphatics ng isang tao para maging adults. So, doon na nagkakaroon ng male at ng female. So, adults produce sheeted microfilariae that migrate into lymph and blood channels. So, basically, from the lymphatics, pupunta siya sa ating lymph or dun sa ating blood. Sasama siya sa ating blood circulation. So, pag sinabi natin microfilariae, yun yung mga adults. So, mosquito takes a blood meal. Yung microfilariae na yun, habang nasa blood circulation natin, pwede siyang ma-ingest din ng isa pang unsuspecting mosquito as well. So, let's say meron tayong infective stage para sa filarial worms na para sa mosquitoes, yun yung microfilariae. So, habang nasa katawan ng tao yung microfilariae, pwedeng may kumagat pa na isang mosquito. So, yung mosquito na yun, magiging infected din siya. At yung kanyang infective stage ay yung microfilariae. So, microfilariae sheeted sheets penetrates mosquitoes midgut and migrates to the thoracic muscles. So, once na nasa loob na siya, magiging L1 larva na yon and then papunta na ng L3 larva kung saan mag-migrate siya to head and mosquitoes proboscis. And once na andun na siya, si mosquito, pwede namang kumagat na naman yun sa isang tao. Then yung cycle ay marirepeat lang ulit. E di pag kumagat sa tao yung papasok na naman dun sa portal of entry or yung sa skin natin yung L3 larva at mauulit lang yung life cycle niya. So, doon nangyayari. Kaya, dalawa yung kanyang host at yung kanyang infective stage. Lastly is yung diagnostic stage. So, for Bucararia bancrofti, microfilariae in the blood, yung kanyang diagnostic stage, while ang diagnostic stage ng Bugia malayi is yun din, microfilariae. So, yun yung mga microscopic larva na nag-circulate sa ating peripheral blood ng isang infected person, lalo na nangyayari is most typically ay kapag gabi or at night. So, sa next table naman, ipapag-compare naman natin dito is yung morphological differences ng Ankylostoma duodenale and yung Nectar americanus. So, ano nga ba itong dalawa? So, syempre sila ay nematodes din and sila ay known as hookworms. So, kaya nasabing hookworms kasi yung mouth nila ay parang may hook and yung head nila is nakabend na parang hook. So, yung Ankylostoma duodenale saka Necator americanus, sila ay known din as Old World hookworm at saka yung New World hookworm. So, sila yung nag-cause ng hookworm infection. Siyempre, meron din silang host. Definitive host nila ay human, which means na kapag definitive, yun yung kung saan yung parasite ay umaabot talaga hanggang sa kanyang fully maturity na stage. So, nagiging adult siya talaga doon, nagkakaroon ng male at female. Sa intermediate host naman niya is wala. Ang kanyang mode of transmission, so paano siya napapasa is via fecal dermal route or yung filariform larva nag-penetrate doon sa skin ng host, ng suspected host. So, pag sinabi nating fecal, syempre ay from feces ng isang infected na person and then mapupunta siya sa skin kasi dermal route. Magpa-penetrate sa skin yung galing sa feces na larva. So, ano-ano nga ba yung mga characteristics na ating ipagko-compare dito sa dalawa? So, first, meron tayo sa sizes. Sa Ankylostoma duodenale, ang males niya ay nasa 8 to 12 mm long, while ang females naman ay nasa 10 to 15 mm long.
In comparison sa Necator americanus na ang male ay nasa 5 to 9 millimeter long at saka yung females niya ay nasa 9 to 11 millimeter long naman. So, mas maliit yung Necator americanus kaysa sa Ankylostoma duodenale. Next is their shape. So, sa Ankylostoma duodenale, meron siyang sharply pointed tail end both sa males at saka sa females. Meron siyang sharply pointed na tail. Merong 4 teeth sa kanyang buccal capsule. So, sa Necator americanus naman, meron siyang blunt tail. Sa Ankylostoma ay sharp, pointed tail. Sa Necator americanus naman ay blunt tail. Parehong male at female. So, meron naman siyang 3 teeth at saka na makikita ay sa kanyang buccal capsule. So, next is yung mouth naman. So, yung Ankylostoma duodenale has a pair of sharp cutting plates located sa mouth niya na ginagamit to latch onto the intestinal wall of the host and feed on the blood. So, yun yung ginagamit niya para makakain siya or para makagat niya yung ating yung intestinal wall ng isang host at mag-feed sa blood na nakukuha niya doon. In contrast sa Necator americanus, mayroon siyang muscular buccal cavity with a protrusive wall genital spear. So, the spear serves as the same purpose as the cutting plates of Ankylostoma duodenale. So, kung ang Ankylostoma duodenale, meron siyang sharp cutting plates na ginagamit niya para makakain, yung ikinakagat niya sa intestinal wall ng host para makafeed ng blood. Sa Necator americanus naman, meron siyang spear na nag-serve na pangkagat niya rin sa intestinal wall para makapag-feed siya ng blood. So, sa kanilang capillary bursa naman, ang Ankylostoma duodenale, meron siyang prominent lateral lobes na mayroong deep raise. So, yung dorsal raise ng hookworm nito ay symmetrical, while yung ventral raise niya is separated. So, its spicules are long and slender, with a hook at the distal end but not fused. Yan, hindi daw fused kasi ang spicules niya ay long at slender. At meron siyang hooks sa distal end. Yun yung hindi nag-fuse. Next is yung sa Necator americanus naman ay meron siyang mas maliliit na lateral lobes, shorter rays, kumpara doon sa Ankylostoma duodenale. So, dorsal rays are symmetrical din, and yung ventral rays niya ay closer together. So, dahil nga sila ay closer, nag-a-appear sila na fused together. So, under ng makikita natin na mukha silang iisa lang nag-fuse. Kasi ang spicules niya ay shorter and stouter compared sa spicules ng Ankylostoma duodenale na long at slender. So, for capillary spicule, sa Ankylostoma duodenale, grooven spicule is shallower, which causes for the two spicules to appear separate and distinctive under microscopic examination. Sa Necator americanus naman ay groove on the spicule is much deeper, which makes the two spicules appear fused together, giving a single spicule impression under the microscopic examination. So, yun nga, ang groove ng Ankylostoma is shallower. Ibig sabihin, kaya dahil doon sa pagka-shallow na yon, nag-a-appear yung dalawang spicules na separated pa rin. So, distinctive pa rin. Kita mo pa rin na dalawa talaga yung kanyang spicules under ng microscopic examination. In contrast dun sa Necator americanus, na yung spicule niya kasi ay deeper, unlike sa na shallower. So, yung kanyang dalawang spicules, nag-a-appear siya na parang nag-fuse. So, parang isa lang yung nakikita mong spicule under sa microscopic examination. Next is yung kanilang caudal spine. So, for Ankylostoma, it appears to have two prominent ventrolateral copulatory spicules and a single well-developed caudal spine projecting dorsally. So, its caudal spine is curved ventral towards the belly and appears more robust. Sa Necator americanus is this hookworm has a single inconspicuous dorsal caudal spine that is much smaller and thinner compared to Ankylostoma duodenale. Yung minsan pa is hindi na makita or parang absent na sa ibang specimen. So, sa kanilang vulva position, last characteristics na ipag-compare natin is yung vulva ng Ankylostoma duodenale ay makikita siya posterior or behind ng middle ng intestine, which means na yung vulva niya is closer or mas malapit dun sa tail end ng worm kaysa dun sa head end. Yung vulva naman ng Necator americanus ay makikita anterior, so in front or sa unahan.
sa harapan, noong middle ng intestine. Which means na yung vulva niya is mas malapit naman doon sa head end kaysa doon sa tail end. So, baliktaran na yung kanilang vulva position. So, nabanggit nga kanina na almost the same din ang life cycle nitong dalawang to kasi pareho silang hookworms. So, paano nangyayari? Yung life cycle kasi nitong mga hookworms na to, yung Ankylostoma duodenale at Necator americanus is um, nahahati siya sa dalawa. So, unang nangyayari is yung human cycle, then mag-follow yung external environment cycle. Ay, yung human cycle niya, nahahati pa siya sa dalawang stage. Yung lung stage at saka yung intestinal stage. So, mag-start tayo sa kanyang human cycle. So, unang mangyayari is yung spiraliform larva, di ba, yung third stage larva, mag-penetrate siya sa skin. Usually ay sa skin natin sa paa at saka sa legs. So, hindi sila ay after nun ay makikerry na papunta naman sa ating lungs. Paano nangyayari? Nakikerry siya ng ating blood papunta sa ating lungs. Doon namang nangyayari naman yung lung stage, mag-start ng lung stage. So, dito sa lung stage, mag-migrate na yung nag-penetrate sa skin natin na larva papunta sa alveoli. Then, mapunta siya pataas sa ating bronchi and then sa ating trachea. Then, are swallowed. So, after nyan, mag-ahead naman siya ay dun sa ating GI tract or sa ating gastrointestinal tract, kung saan mag-start naman yung pangalawang stage ng human cycle na tinatawag natin intestinal stage. So, for intestinal stage, nade-develop na dito yung ating, yung naka-penetrate na larva papunta sa kanyang pagiging adult. Nangyayari yan ay sa small intestine. So, mag-a-attach na siya doon sa wall natin, sa intestinal wall ng host. Pag nag-attach doon, gamit niya yung nabanggit natin kanina na pang-latch yung kanyang cutting plates. Nag-latch siya doon sa intestinal wall para makakain siya ng blood. So, cutting plates kapag Necator americanus. At teat naman yung tawag natin kapag Ankylostoma duodenale. So, yun, mag-feed na siya ng blood galing sa ating mga capillaries doon sa ating intestinal villi. And then, 1,000 na ng eggs yung napapas per day sa ating feces or sa feces ng isang host. So, once na nasa pieces na ng isang host, syempre, lumabas na sa katawan ng definitive host. Doon naman nagsi-start yung part ng life cycle na tinatawag natin yung external environment cycle. So, ano nangyayari doon? Yung eggs, edi syempre, lumabas na yung pieces. Yung eggs na nandun sa pieces, di ba, thousands of eggs yung mapapast or yung malalabas kasama ng pieces. Yung mga eggs na yun, may embryoonate sila gamit yung warm or yung moist na soil sa environment. And mali-develop muna yung eggs na yun bilang non-infectious muna siya. Tapos feeding. So, ang tawag sa kanya ay rhabdidiform larva. Then, magpapas na siya papunta sa kanyang third stage. So, di ba, pag third stage, yun na yung infectious stage. Siya ay non-feeding na dito. Ibig sabihin siya ay filariform larva na. And then, mag-penetrate na yung larva sa skin ng isang host ulit. So, ayun, mauulit lang yung life cycle. Once na nag-penetrate siya sa skin, balik tayo din sa human cycle, ano na siya, makikerry na naman ng blood puntang lungs, then magkakaroon na naman ng lung stage, intestinal stage, may ilabas na naman ng ating host na human as form ng feces kasama ng feces and eggs, and then ayun naman yung external environment cycle natin, mag-embryonate siya ng warm or moist soil, and then mag-develop na siya pupunta sa non-infectious muna, then yung infectious stage niya, at ayun, mauulit lang yung kanyang life cycle. So, that's all for the hookworms, Ankylostoma duodenale, and Necator americanus. Thank you.